Nako, Saldi ko! Muling magsasalita sa atin, no? Buti na lang tayo talagang pinakauna nito nagbabalita. At buti na lang, lahat ng simula ay tanda natin hanggang ngayon. Kasi yung mga iba, yung mga, lalo mga loyalista, ang pinakikinggan lang, ang tinatandaan lang, etong mga kasalukuyan lang. Pero yung simula, hindi nila sinimulan kung sino at si Gotesa nagkamali sa kanyang script. Bakit kanyo? Kasi ba naman, binasa ba niya lang si Marcoleta? Lumalabas, si Marcoleta daw nag-utos sa kanya. Hoy, Gutesa, tao ka ni Saldi. Si Saldi ang nag-utos si Saldi mismo ang nagsabi, nagpatotoo, na totoo lahat ng sinasabi mo. Anong pinagsasabi mo? Ano si Marcoleta? Hindi mo nasama sa script si Saldi ko, no? Nakakalimutan nyo, no? Kasi akala nyo nakalimutan na namin. Hindi namin nakalimutan. May mga vlogger na katulad namin nagpapaalala sa sinabi ni Saldi, no? Ang gusto nilang palitawin, si Gutesa totally bumaliktad, no? Parang tao ni Mike, binayaran, inalok. Uy, tao ni Saldi yun. Ano ka ba? Ano ka ba naman, Saldi? Gutesa, nakalimutan mo, tao ka ni Saldi ko. Kalimutan mo? Hindi mo nasama sa script si Saldi ko. Pues, eto muna tayo kay Gonzon, ha? Ito, dito kay Gonzon, nagsalita na po si Atty. Rowena Gonzon sa pagdawit sa kanya ni Gutesa. At sabi dito, pumalag si dating Comelec Commissioner Rowena Gonzon matapos siyang banggitin ni Gutesa sa pagbawi nito sa testimonya tungkol sa pag-deliver ng mali-malitang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Gusto nilang kasuhan si Gonzon eh. Wala na lahat sila, lahat kakasuhan nila. Lahat na nagsasalita kakasuhan nila. Kaya naghanap sila ng butas para makasuhan si Gonzon. Ang galing nila, no? Hindi ba kayo nakakalata? Yung mga loyalista po, yung mga pinklawa, huwag nyo napansinin nyo kasi nag-aaway-aaway na sila ngayon eh. Dahil kay Isguera. Nag-aaway-aaway na sila ngayon yung mga pinklawa. Kaya mag-alala. So, hindi ba kayo nakakalata? Talagang inisa-isa lahat ng mga nagsasalita sa flood control. Hindi napapansin ng mga loyalista yan. Kasi ano mo gusto ng mga loyalista? Manalo lang sa laban na ito. Manalo lang sa asaran. Manalo lang kanilang panig. Manalo kahit sa kadumiyang paraan, kahit mali sila, basta manalo sila. Tandaan niyo yan. Wala silang pakialam kung tama at mali yung kinakampihan nila. Basta manalo lang sila. Gutesa, Marcoleta, buti yan, nakulong ka. Gonzo, nakasuhan ka. Cayetano, nakasuhan ka. Pia Cayetano, nakasuhan ka. Wala silang pakialam, basta lahat yun, manalo sila. Yun ang layunin ng mga loyalista. No? Sabi ko nga sa inyo hindi kayo mananalo. Pati yung naninira sa INC Thailand. Hindi ka mananalo sa katwiranan. Ayon kay Gutesa, matapos niya tumistigo sa Senate hearing noong September 2025, may nag-alok umano sa kanya ng kontak kay Gonzon mula sa opisina ni Senator Dante Marcoleta. Ito raw ay para makahingi siya ng tulong pag-revise ng kanyang affidavit para planong case filing, pero hindi raw nakipag-ugnayan si Gutesa kay Gonzon. Nauna nang binawi ni Gutesa ang security aid ni Saldico ng testimonya labang kay dating House Speaker Romualdez. Kay Saldico to tao. Eto mga kababayan, may pasabog. Muling nagsalita sa atin si Saldico. Hindi muling nagsalita ng literal. Ito po ay replay natin. Pero po, ito po dati na natin itong pinalabas dito sa ating programa. Pero muli natin itong sasariwain. Muli natin itong i-recall sa inyong utak. Muli natin itong ipapalabas sa inyo para mas matandaan ninyo kung ano at ang ano na simulan. Sino ba talaga ang nagsabi na totoo yung sinabi ni Gutesa? Si Marcoleta ba? Si Marcoleta ba? Si Marcoleta wala namang sinabing totoo. Sinabi ni Gutesa. Ang sabi niya, imbestigahan si Gutesa. Mga guilty kayo. Di ba? Ito, pakinggan nyo Dati ko na itong pinalabas dito sa programa natin. Pero ipapalabas ko ulit. Pero magbibigay tayo ng mas malalim na komentary. No? Ito. I informed the Speaker and as clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya. Tama? Alam mo, may approval sa kanya. Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo mag-isip? Makakapagkilos ba ang mga yung mga insertion na yan kung walang approval? Ano ba naman kayo? Diyos ko po. Diyos ko, 98% walang pinag-aralan yung iba dito.
2% lang may mga alam sa budget. Nakakalungkot mga kababayan. Dahil ang mga Pilipino niloloko kasi wala silang alam tungkol sa budget. Si Sec Mina Pangandaman. Hindi pinatawag si Sec Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Okay. Sinabi pa ni Sec Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Sino nag-request daw? Ang Pangulo. Chairman ng appropriation to. Ito sabihin mo, Gutesa, kung mali siya. Ikaw, kayo sabihin nyo, si Saldico kung mali. Kung mali si Saldico, at Saldico, kung narinig mo kami, kung ikaw magre-recant, umuwi ka ng Pilipinas, ibig sabihin wala kang kaso. Nag-recant ka na eh. Ba't di ka makauwi? So, ibig sabihin, hindi si Saldico may kasalanan, hindi si Speaker, hindi ko sino man, mataas, wala. Sino kumuha ng 1 trilyon, nawawala? Niloloko nyo ba kami? Pinagluloko tayo ng mga to eh. Pinalabas nila may 1 trilyon nawawala, tapos ngayon wala mananagot? Wala may kasalanan? Sino? Nakain ni 1 trilyon. Sige nga, nakay Marcoleta lahat. Tindi ng mga to, no? Halatang halata kayo. Sasabihin ni Auntie Claire, asan ang ebidensya nyo? Ebidensya, ayan na nga nagsasalita ng chairman ng appropriation. May mga maletang pinakita, hindi siya AI. Ano ba naman kayo? Yeah. Following day, sinabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Hindi kami naniniwala, Saldi, kung wala napunta sa yung pera. Pero sige, paniniwalaan pa rin namin yung mga sinasabi mo. Kasi alam bakit? Kasi siya ang chairman ng appropriation. Mga kababayan, loyalista, mag-aral kayo mabuti. Mag-aral kayo! I-search nyo lang kahit sa ChatGPT, ano ang chairman of the budget appropriation, ano ginagawa. Matatauhan lahat kayo kung ano ginagawa. Sabihin nyo, anya si Gutesa. Ang alam kasi nila mga loyalista basic. Gutesa, Marcoleta, kumanta si Gutesa, testimony, yun lang. Wala na silang alam tungkol sa paggawa ng budget. Tanungin mo sila, may alam sila sa paggawa ng budget o wala? Meron, alam nyo, alam nyo, hindi. Sasabihin nila, siyempre, alam para di sila mapaya. Pero pag tinanong ko sila tungkol sa budget, wala silang magagawa at masasagot. Tanong, kung talaga marunong kayo sa budget, sino una pumipirma? Sige nga. Hindi nyo alam. Tapos sasabihin nyo, sasakay kayo sa issue, Gutesa, Marcoleta, bumaliktad, ano ka ngayon, Marcobeta. Walang kaalam-alam yun. Dapat may alam ka. Bago ka sa electrician, bago ka maging electrician, alam mo lahat ng mga pasikot-sikot sa wire na pag-aralan mo, hindi lang sa eskwela, base sa experience. Iba yung sasabihin mo, ay, pumutok yung poste. Naku, may kuryente yan, umalis ka dyan. Naku, ganito yan. Kasi pagbasa ka, mga basic lang alam nila. Pagbasa yan, malakas ang kuryente. Pero pag electrician ka, hindi ka may isahan, alam mo lahat. Pati laman ng transformer, alam mo kasi electrician ka. Pero tanungin mo yung nagmamarunong lang, nagtuturo, wag yung ikaan niya. Hindi siya electrician kaya wala siyang alam. Ganon ang chairman ng budget appropriation. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Lahat ng napunta siya sabi niya, hindi tayo. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker. Kayo siya nag-deliver? Yung mga niya, security aid niya. Mark Tiksay, saka Paul Estrada. Yun ang kanyang patotoo. Eto, mga kaibigan, huwag tayong magmaang-maangan. Patunayan nyo yung ginilabas ni Saldi peke, hindi yung kay Gutesa. Hindi kasama si Gutesa dito. Patunayan yung peke si Saldico, yun lang yun. Pag peke si Saldico, umuwi ka na, ibig sabihin wala kang kasalanan. Pag hindi ka umuwi, Saldico, isa lang ibig sabihin, guilty kayong lahat. Ganun lang kasimple yun. Ito, ni-remind ko ulit sa inyo, inulit ko to Dati ko na itong pinalabas dito. Kasi baka magulat kayo, hindi to replay Ito yung ano ngayon? August 20, 2026 ngayon. Baka sabihin nyo, baka i-re-upload sa iba tong site, sabihin replay yung sinasabi na to Hindi. Ulitin ko, August 20 ngayon, 2026. At si Saldico, muli natin binalikan at
at ipinaalala sa inyo at muli tayo nagkomentary. Kasi baka tuso yung iba eh. Kala nyo mautakan nyo ako Nagbabanggit tayo ng date dito. Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Ano daw? Pakiulit. Deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Pakinggan nyo Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Totoo po ang sinasabi ni Orly Gutesa. Sino nagsabi totoo si Gutesa? Si Marcoleta ba? Si Mike? Hindi. Si Saldico ang nagsabi. Chairman ng budget ng appropriation. Chairman appropriation. Huwag kami. Ang dami niyo paligoy-ligoy. May pag-Gonson pa kayo. Dami niyo pa si Tony Gonson. Na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Eto ba AI to? Ang dahil pa nila siya sabi, yung sports car daw nakaano sa Davao. Ang dami nila sinasabi. Pagpabor sa kanila hindi AI. Pero pag eto sa kanya tatarget AI. AI ba to? Kayo naman. O sige, yung 18 Marines AI lahat yon. Kay Saldico AI. May picture, may resibo si Saldico, may date pa siyang pinakita, tingnan mo. Ayan may date siyang pinapakita diyan. Yan napapansin 2024. Sabi nila, bakit may presyo? Eng-eng ba sila kung di tatanggalin yung presyo? Ganun ba ka-eng-eng yung mga yan? Alam mo, sa isang maleta po, tandaan nyo issue kasi itong presyo nila Sa isang maleta po, pag ikaw ay bibili sa mall, ng maramihan, hindi naman bibili yan Oy, ako si Saldico. Aliga nga, bili kang maleta, isa lang. Hindi. Marami kang pera ilalagay Utusan mo yung tao mo, bumili ka ng maleta. Mga ilan, sir? Pakyawin mo na lahat yung maleta doon sa mall, yung mga sale. Siyempre, mga sale. Alam nga naman, bili mo yung tig 10,000 ng isa. Okay, tig 8. Lugi ka naman. Wala ba? Maleta lang, pag-alagyan mo ng pera, 8,000. Siyempre, pinakamura. Punta ka sa, doon sa mall. Punta ka sa mall. Punta ka doon sa pinaka-grocery store. Na hindi din grocery, yung sa mga maleta, napakadami doon. Siguro hindi bababa ng mga nasa 400 ng maleta doon. Kung pakyawin mo yung tigo 1.5, may nasa bodega pa sila meron. Papapakyaw mo pwede. Lahat yun, i-deliver sa'yo. Kung sa L300 o ipapa-deliver mo sa'yo, hindi tatanggalin ng presyo nun. At sobrang dami niyan, hindi na magkakatanggal ng presyo. Hakot ng pera yan. Kayo mag-isip lang kayo, logic lang. Ayan kitang-kita ayan napakalinaw. Ayan. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH. Nagtanong siya sa DPWH, ano tinanong niya? Kung kay Manny Bonoan nyo, malamang. Anong kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan? Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion. Tama. Tama si Diskaya, may 25%. Gutesa ba? Wala nang Gutesa dito. Saldico, patunayan yung peke sinasabi niya. Ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla. Hinahamon ka, Ombudsman. May hamon sa Saldi. May hamon ako sa'yo. Sabi ni Saldi, may hamon ako sa'yo, Ombudsman, Boying Remulla. Kagatin mo to. Hindi, ito replay to pinapaalala natin to ito yung video na hindi nila pinansin Ito yung binibida natin ngayon, hindi nila pinansin to. Ulitin ko, baka i-splice video nila tayo, August 20 ngayon, 2026. Baka sabihin nako, si Munting Kalamar, replay yan. Hindi replay to August 20, 2026. Fresh na fresh, breaking news. Di ba? Pero, ni-replay natin, ni-recap natin si Saldi para
ipaunawa sa iba, sa nakakalimot, o sa hindi pa nakakarinig, o sa binaliwala ito. Di ba? O ano kayo ngayon, ha? Corner kayo. O, Gutesa, hindi mo na isama sa script mo to si Saldi. Nakalimutan mo, natao ka ni Saldi. Ha? Bago mo yun. May pagkakataon ka pa, baguhin mo ulit yung script mo. Isama mo si Saldi. Sige na, gawin mo na. Eh, total naman eh. Yan ang katunayan na totoo siya, sabi mo ng umpisa eh. Na talagang nag-deliver ka, di ba? Kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Oh, ba't ayaw mo? Ayan, na-imbestiga naman niya si Martin Romualdez niyan eh. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. O, ba't ayaw mo imbestiga si Marcos? Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Napakalinaw, mga kababayan. Napakalinaw. Napakalinaw. Nilalabo nyo kasi gusto nyo lang makapuntos. Ang taong gusto makapuntos sa kahit anumang larangan, ha? Sportsman yan o maduming laro, ha? Wala siyang pakialam kahit madumi niyang sa paraan niyang madumi nakuha yun. Basta makapuntos siya. Mandadaya siya, makapuntos siya. Manalo lang siya sa labang ito. Di ba? Ganun sila ngayon. O, pakinggan natin. Tapos na tayo kay Saldi ko, ha? Sabihin ko sa inyo, ha? Yun ay ni-replay natin, pero nagbigay tayong panibagong komentary, nagbigay tayo ng panibagong dagdag impormasyon para maunawaan ng mga nakarinig na kay Saldi, pero nakalimutan. At nakarinig naman kay Saldi, binaliwala nila si Saldi. At yung mga hindi pa nakakarinig, narinig na si Saldi ngayon kung ano at kung sino na magpapatotoo na totoo ang sinasabi ni Gutesa, hindi si Marcoleta o si Mike Defensor, kundi si Saldi ko. Eto, pakinggan natin Atty. Rowena Guanzon. Ano sabi ni Gutesa? Na may nagbigay daw o may nag-offer sa kanya na ibigay ang number ko sa kanya para sa paggawa ng affidavit niya? Saksakan. Alam mo, hindi na ako magagalit sa'yo. Matatawa na lang ako sa'yo. Kasi sino ba naman maniniwala sa'yo that I will lawyer for a low life like you? Tingnan ang tao track record ko and read my professional profile kung nagkikliyente ba ako ng mga... Isipin nyo na lang kung si Ligarda dadamay, Robin dadamay sa insertion. Si Guanzo dadamay ang layo-layo. Gusto nilang kasuhan lahat ng ng mga alyado ng Duterte. Yun ang gusto nilang mangyari. Tapos pagtakpan yung kalokohan nangyari. Taong kagaya mo na sinungaling ka, wala kang paninindigan, sabihin mo na ang totoo. Siyempre, mas mabigat ang maleta. Gutesa, ako'y dadamay-damay dyan na. Halata naman, di ba? Ba't ka naman babaligtad? Oh. Sino ang nagpapakana niyan sa'yo? Eh, sino ba ang kinakampihan mo ngayon? Di ba si Martin Romualdez? Oo. Oh. Mortal Dapat wala kang kakampiyan. enemy ko yun. Ombudsman! Sir, isama mo na yan si Gutesa sa accused sa plunder case ni Martin Romualdez as a conspirator. You effing liar. Oh, yari ka ngayon, Guanzon. Sabi ni Gutesa, may nag-offer daw sa kanya na babae sa office daw ni Senator Marcoleta na ibigay ang number ko sa kanya
kung gusto niyang tulungan ko siya sa affidavit niya. Dinamay mo ba ako? Nagkamali kayo. Hindi nyo nasama sa script si Saldi ko. Hindi mo nasama sa affidavit. Saka ba't nagbabasa ka? Wala ka naman sa Senado. Ba't nagbabasa ka? Wala ka sa Senado. Kung talagang kabisado mo yung nangyari, huwag ka magbasa. Ang nagbabasa lang sa Senado para kasi nag-oath ka para di ka magkamali sa Senado. Yung sasabihin mo. Tama yun, nakablista yung sasabihin mo. No, pero ngayon, nag-oath ka. Bakit nakalista pangalan mo? Ay nakalista yung sinasabi mo. Di ba? Magsalita ka nang hindi nakalista. Yun lang yun. Isipin mo na lang. With my status as a retired COMELEC commissioner and a former COA commissioner, law practice for 25 years, and you see my law practice was really focused on women's rights. Isipin mo na lang, maniniwala ba sa Gutesa na mag-abogado ako para sa'yo? Para sa ano? Ang tindi ng Big Fish, no? Kapal na mukha ng Big Fish, no? Ang sama ng ugali ng Big Fish, no? Grabe, no? Sama na ugali, no? Nakita nyo na, sama na ugali ng Big Fish, kung ano? Diba? Grabe, no? Walang kasing sama, no? Parang si Satanas, no? Talagang gagawin lahat, wag lang mahuli siya. Diyan, ito ang kahayagan na talaga may ginawa sila. Itong kahayagan na to. Ito ang katunayan na talaga may ginawa silang kalokohan sa maleta at sa perang. Wag na maleta, sige. Wag na 18 malis, wag na Gutesa. May kinuha silang 1 trilyon na mahigit. 1.9 yata Naka-record yan. Wag yun kami lokohin. Kung wala kayong kinalaman lahat, pati congressman, sino kumuha ng pera? Sige nga, sino kumuha ng pera? Taong bayan? Si Marcoleta? Si Mike Defensor? Sino kumuha ng pera? Sige nga. Tapos sabi niyo, tapos na investigasyon? Move on iba sabi? Will I have anything to do with Zaldico, your boss, at the time? Pero syempre, mas mabigat ang maleta, hindi ba Gutesa? Oo. Syempre, yung boss mo ngayon, si Martin Romualdez na, my mortal enemy. Kaya sana makulong kayong dalawa. The ombudsman should file a perjury complaint against you because the ombudsman used Gutesa's affidavit in the plunder case of Martin Romualdez. Tama. Now he's recanting. The ombudsman should file a perjury case. Nagre-recant kayo? Si Saldi ko nagsabi, ito, si Saldi ko ang may katawan. Sabi niya, hindi totoo sinabi ni Gutesa. Hindi totoo sinabi, inutusan na siya ni Marcoleta. Nakakalimutan niya, tao siya ni Saldi ko. Si Saldi ko nagpatotoo. Ano ba naman kayo? Ikaw, empleyado ka. Empleyado ka sa isang opisina. Sinabi mo, inutosan lang anya ako ni Marcoleta. Tapos sinabi ng empleyado ka kung saan ka empleyado, sinabi ng boss mo, tao ko yan. Totoo sinasabi niyan. Kaino ka maniniwala? Sige nga. Dun sa boss mo na totoo talagang tao ka. O sige nga, patunayan hindi tao si Gutesa. Patunayan hindi tao si Gutesa. Patunayan nyo. May listahan Baka nga may tax pa yan may BIR pa yan Nagbabayad pa ng PhilHealth yan Kasi nga natatrabaho kay Saldi ko. Hindi yan yung kinuha ng yung katulad ng kay Chabit. Alika, magtrabaho ka sa akin. Gupitan mo yung mga damo. Alika rito. Hindi ganun yan. Yung mga yan, naka-hire yan. Nag-hire yan, in-hire ni Saldi ko yan. Tao talaga ni Saldi yan. Pasahod ni Saldi ko yan. Hindi yan yung tao-tao lang na kinuha lang. Alika, bukas, huwag ka na pumasok. Bukas, tao ka. Hindi. Ano yan, kung may papeles sila, tao talaga yan ni Saldi ko. Against Gutesa and include him as a co-conspirator in the plunder case versus Martin Romualdez. Tingnan mo lang kung makulong mo yan, ombudsman. Kung hindi ba yan iiyak. Gutesa is undermining the authority of the ombudsman. The ombudsman used his affidavit in the case against Romualdez, and now he's recanting. He's now turning around.
in saying na Alam hindi mo, napakaduwag ng mga to, no? Nagre-recount, no? Napakaduwag. Saka nababayaran, no? Tindi ng mga to. Tindi ng mga, tindi nyo, grabe kayo. siya nag-deliver ng maleta Sa akin yung gawin yan, lason kayo sa akin. Oh, lason kayo sa akin yung gawin yan. kay Martin Romualdez. Yung boss mo, si Martin Romualdez, ha, Gutesa, mortal enemy ko yan. Makukulong din yan. Ikulong na si Martin Romualdez! Breaking news at ayun nga, Ito, pakinggan natin si J.G. Bara. Ito katunayan ha. Ito, ngayon to ha. Baka sabi, kasi madaya yung iba sasabihin, huwag niyong paniwalaan si Munting Kalaman, replay yan. Ito yon, ngayon to. bumaliktad na nga itong si Orly Gutesa. Pero ang pinakatanong dito, anong mapapala nila Senator Marcoleta at si Mike Defensor sa paninira nila kay Martin Romualdez na yan po yung sinasabi ni Orly Gutesa? Unang-una, bakit sisiraan ni Marcoleta at ni Mike Defensor si Orly Gutesa? Unang-una, panalo bilang isang senador etong si Marcoleta. At alam naman na natin na Ito, ano mapapala nila, ano mapapala nila Marcoleta? Siraan kayo dyan. Martin, sige nga, ano mapapala mo? Sige nga, guilty kayo sa ginawa ninyo lahat ng pondo, lahat ng pera na nawawala ngayon sa pondo ng taong bayan, isa si Martin Romualdez sa mga nakinabang niyan. Kasi baka sabihin ng iba dyan na kaya inuutusan ni Marcoleta etong si Orly Gutesa na idiin si Romualdez. Kasi dahil inggit siya rito, dahil gusto niyang para hindi kasi wala kasi talaga tayong maisip na dahilan ni Marcoleta para siraan si Martin Romualdez. Kasi anong mapapala walang mapapala si Marcoleta para siraan si Martin Romualdez. Una panalo na siya bilang senador, di ba? Katulad na lang ng ibang mga senador ngayon na nananahimik na lang mapatungkol sa issue ng flood control scam. Tsaka ito, ang pinakamalapit pa dito, so yung sinabi ni Gutesa, sinabi ng 18 Marines ay tumutugma sa mga sinabi ni Saldico. So paano yun? Hindi ako nagagalit kay Orly Gutesa kasi kung iisipin natin mga banateros, kung yung mga senador nga, kagaya nila Marcoleta, nila Jinggoy, nila Bato, yan, may susunod na nga daw na aarestuhin, di ba? So kung sila nga, ginigipit or pinapahirapan, hinaharas nila Romualdez at Marcos Jr., what if pa tong si Gutesa, di ba? Totoo yan. Kaya kahit anong isipin natin, kahit balibalik ta rin natin yung naging pahayag ni Gutesa, wala talaga din tayo naiisip na maaaring dahilan nila Marcoleta at Mike Defensor para siraan lang etong si Martin Romualdez. At ang pinakamalapit pa dito, iisipin na ba natin na hindi corrupt, hindi nakinabang si Romualdez? Hindi, ganito lang yan Ibig sabihin nyo pala, wala yung 1 trilyon mahigit. Alam ko, 1.9 trilyon o 1.5 trilyon. Walang kumuha? Tindi na mga to kapag kaubod ng sinungaling. Kayo humawak ng budget, speaker, chairman ng appropriation, budget, pirmahan. Yung nawala yung pera, wala kayong kinalaman. Napaka-imposible yan. Sa isang karinderya, nagluto lahat ng putahe ng pagkain. Nasa 30 ang putahe niluto kasi malaki yung restaurant na niluto. Tapos nagka-problema, may nalason. Sasabihin nyo, walang kasalanan yung restaurant? Walang kasalanan yung cook? Yung may-ari ng restaurant, walang pananagutan? Parang ganon. Parang ganon. Isa pa, parang ganito. Nagtayo ka ng business. Nagtayo ka ng miltihan. May cashier ka, may may-ari, may tiga-timpla. Tama? Ang milk tea, may tiga-timpla. Tama? May nag-ano doon. Nagkaroon ng aberya doon sa milk tea, may mga na food poison. Walang kasalanan yung nagbi-milk tea. Walang kasalanan yung nagtitimpla. Ganun Ang sinisisi yung mga tumitestigo. Mga nawawalang budget ng taong bayan ngayon. Pasensya na kayo, tumataas ang boses natin tayo para idinidiin natin sa inyong puso at isipan
na may nawala talaga. No? May nawala po. At saka, I-style natin to para sa inyong matandaan ng puso't isipan nyo, madama nyo kung gaano kalupit itong ginagawa ng ating mga kalaban. kitang-kita naman na may binabasa si Orly Gutesa. Mm. Tsaka ilang beses na rin na may mga lumabas na video na sinasabi ni Orly Gutesa na ginigipit nga siya. So ngayon ay nangyari na talagang babaliktad. Bago pa mangyari to, sinabi na rin nila Mike Defensor at nila Marcoleta na talagang may posibilidad na bumaliktad to si Orly Gutesa. Bandang huli malalaman din natin ang punot dulo dito. No. No, dito sa mga nangyari na to kay Orly Gutesa. Ngayon hindi ko siya bibigyan ng panghusga, hindi ko siya sasabihan na binayaran siya or Hindi, ito hindi natin siya masabi si Gutesa, iklaro natin hindi natin pwede sabihin si Gutesa binayaran siya or ano siya, ano man ang kapalit. Huwag natin ganyan si Gutesa. Dahil si Gutesa, tao lang, na natatakot, nalulungkot, nahahapis, na-anxiety, lahat. Pero kay Gutesa, mensahe ko, sige, karapatan mo yan. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Magsalita ka, okay lang. Pero hindi kami nabase sa ginawa mo. Nabase kami dun sa pangyayari, sa una mong pahayag, at sa sinabi ni Saldi. Yun lang yun. kasi kahit naman sino sa kalagayan siguro ni Orly Gutesa, talagang may posibilidad na babaliktad ka. Dahil syempre, sino ka ba naman ordinaryong Pilipino ka lang din naman na kaya kung yung mga senador nga hindi makapalag, di ba? Kung sila Marcoleta, Jinggoy, Senator Bato de la Rosa hindi makapalag ng gusto sa administrasyon Marcos kasi nga, mo sila nga nakakulong 'di ba? So hindi ko rin sa pinagtatanggol dito si Orly Gutesa kaso ano na kasi talagang grabe, talamak or antindi na. Talamak na yung takipan talaga. Talamak talaga po. Tanungin mo yung mga loyalista. Mga loyalista, may nawala bang pera? Meron, wala. Hindi pwede sila magsabi ng wala. Meron talaga nawala. Pangulo nagsabi na wala. Kaya nga mahiya naman kayo, sabi may nawala. Panahon ba ng Duterte? Hindi. Panahon ngayon, 2024. Kaya nga inannounce ng SONA Di ba? May nawala. May mga nanamantala. Tanungin mo ng pinali. Pinali, yung loyalista. Tanong, final. Naniniwala ka bang may kurakot? Sasabihin niya meron. Pero hindi siya naniniwala na may kumuha. Malilito ka. Di ba? Ang panggigipit at panghaharas na ginagawa ng Administrasyong Marcos sa mga kumakalaban sa kanila at sa mga nanggigipit sa kanila. Tsaka ibang usapan na rin kasi mga banateros pag involved na yung pamilya. Doon yun ang doon nanghihina Doon yung pinakakahinaan natin. Pag involved na yung pamilya, involved na yung mga buhay ng pamilya mo, sobrang nang apektado ng mga nangyayari, yung pamilya mo, yung mga anak mo, asawa mo, kapatid mo, pamangkin mo, lahat. Konektado yan, lalo't alam naman na natin na talagang nakilala ng gusto si Orly Gutesa dahil nga dito sa mga inireveal niya. Tsaka may mga ebidensya, di ba? Yung sinasabi ni Orly Gutesa ngayon is puro hearsay. Yung sinasabi ni Gutesa noon laban kay Romualdez ay may mga ebidensya, may mga video, may mga letrato na talagang nandun si Gutesa habang kinakarga yung mga mali-malitang pera para dalhin daw di umano kay Martin Romualdez. Ang pinakamagandang hamon diyan maglabas dapat sila ng ebidensya, video or picture, mas maganda talaga video no? Maglabas sila ng ebidensya na talagang sinasabi nila Marcoleta at Defensor na binabayaran nila itong or may mga ino-offer sila kay Gutesa laban para wala lang. Basta pag sinabi ni Gutesa, kinausap ako ni Marcoleta, naniniwala na sila. Naniniwala ng mga loyalista. Pero nagsalita si Gutesa, hindi sila naniniwala. May picture, may video, hindi sila naniniwala. No? May testigo si Saldico, mabigat yung testigo, chairman ng appropriation, hindi sila naniniwala. Pero pag si Gutesa nagsalita, si Marcoleta daw ang nag-utos sa si Mike Defensor, naniniwala sila kahit walang ebidensya. siraan itong si Martin Romualdez. Ang nakakatawa dito, paano natin maiisip
no? Paano natin maiisip na sisiraan ni Marcoleta at ni Mike Defensor si Romualdez? Ultimong si Marcos Jr. Sinasabihan nga na talagang grabe sa korupsyon yung pinsan niya. 'Di ba sinabi niya pa yan sa SONA? Tapos tsaka na lang daw action ng ombudsman kasi wala pa daw yung yung mga statement ni Gutesa sa kanila. So syempre takot na rin magkamali ang ombudsman kasi nga matalino na ang mga Pilipino ngayon na konting pagkakamali mo lang talagang nabibisto ka. So kung papaniwalaan natin si Gutesa ngayon, ibig sabihin, mali si Marcos Jr. nung SONA. No? Ganun lang kadali yun. Oo, tama. Tsaka paulit-ulit ko sinasabi, anong mapapala nila Marcoleta at Defensor para siraan si Martin Romualdez? Aber, alam naman natin na bakit? Nasa, hawak ba nila Marcoleta yung pondo na nawawala? Na para magkapera sila ng gusto? Ganun ba yun? So sobrang etong mga nangyayari ngayon na pagbaliktad ni Gutesa, ay talagang isang talagang malaking palabas lamang. Bandang uli, malalaman din naman natin. Palabas lang talaga yan, kayo naman. Naniniwala yung mga loyalista, no? Grabe, no? Kawawa yung mga loyalista. Naniniwala sila. Dito yung totoo. Lalabas at lalabas yan. Konting tiis na lang kayo mga banateros. Kita. Okay, maraming salamat kay JD Guevara at kay Rowena Guanzon at sa iba pa. Hintayin natin si Marcoleta magsalita rin, no? Alam mo, ito ulitin ko inulit natin yung video ni Saldi. Yun ang katunayan po na talagang testigo niya kay Gutesa. Hinalungkat ko pa yung video na yon. Napuyat pa ako dyan. Ang dami kasi ni Saldi ko, pinanood ko pa isa-isa. 36 minutes pataas yun eh. Naghanap pa ako sa pinakahuli ko yata nakita ya, no? Na siya nagpatotoo na totoo po ang sinasabi ni Gutesa. Na nag-deliver po. Di ba? O, pasinungalingan yung sinabi niya ni Saldi ko. Parang wala tayong pare-para sa masaya. Sige niya, pasinungalingan nyo. Pag sinabi nyo sinungaling si Saldi ko, di pa uwi nyo na si Saldi ko, ibig sabihin, walang kasalanan si Saldi ko. Tama? Walang kasalanan. Ano ba't nagtatago ka pa Saldi ko kung wala ka ng kasalanan? Yeah? Ganun lang yun. Napakasimple lang. Napakasimple lang. Yeah? Kayo magmasid po. No? Okay, ganito lang po. Maraming salamat po. Paalam po sa inyong lahat.